Para naman ipaliwanag ang iba't ibang benepisyo at para na rin sagutin ang mga katanungan kaugnay sa mga ginawang investment at pagpapautang ng SSS. Mga kapanayam natin si Ms. Marisu Bugante, Vice President for Public Affairs and Special Events ng SSS. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, Ms. Bugante. Yes, magandang umaga, Howie. Okay, at sa lahat ng mga taga-subaybay ng News to Go. Salamat po sa inyong panahon. Sa ngayon po, hindi ba talaga kaya ng SSS na magtaas ng pensyon ng kahit maliit na halaga lang? Yeah, well, tulad ng nabanggit namin yung sa 2,000 proposed increase sa pension ay kailanganin natin ng 56 billion for the first year. Kaya ang ating income, kahit na gamitin natin, kulang pa rin po, hindi sasapat. So, pero wala kayong... kailangan natin ng at least... Opo. Wala bang ini-explore... 16 to... Yes, ma'am. Pasensya na sa delay ng audio natin. Ano? Wala bang ini-explore na kompromiso? Halimbawa, kung hindi nga pwede yung 2,000, baka pwedeng dagdagan ng 1,000 na lang para hindi naman mabigo yung napakaraming SSS members na umaasa rito. Opo, kaya nga po nagsasagawa kami ng pag-aaral ngayon kung ano po ang mga posibleng increase na pwede nating ibigay sa ating mga pensioners. Pero tulad nung amin pong sinasabi na any increase na dapat ibigay ay dapat may malinaw na pagkukuhanan ng pondo nito. Okay, sa ngayon, saan po kinukuha ang pinakamalaking bahagi ng mga pambenepisyo? Sa contribution nga ba o sa kita ng mga nakaraang kontribusyon? Well, ayon po sa charter ng SSS, ang lahat ng ibinabayad para sa benepisyo ay kukunin sa contribution na nakolekta ng SSS. Kung sakaling hindi sasapat ang ating collection sa contributions, ay maaari ding kumuha sa income from investments. Okay, yung income ng investments, pakilinaw lang po kasi ayon doon sa annual report na naka-post online, I think wala pa yung 2015 pero may 2014. May malaking loss nung 2013 ng, kung di ako nagkakamali, mga 13 billion pesos po ang losses nung taon na yon. Hindi kaya malaking epekto rin yun sa kakayahan ng SSS na magbigay ng mas mataas na benepisyo? Ano kaya pong tinutukoy na losses? Kasi kung ang ating pinag-uusapan ay yung ating mga investment in private securities, maaari pong ito po ay paper loss, no? Hangga't hindi po ito na liliquidate, hindi natin masasabing talagang actual loss po ito. Okay. Kasi kung titingnan natin in 2014, kumita po yung ating investments ng mahigit 36 billion ata, if I'm not mistaken. Okay, kasi itong pinapakita namin graphic ngayon sa television po ay nasa page 71 ng annual report ninyo ng 2014. Ayon dito ay yun nga, nakakulay red pa nga itong nasa ilalim na column ng 2013, may 16 billion pesos, mahigit 16 billion pesos po ang losses arising on revaluation of available for sale financial assets. Yun po kasi merong mga bumabagsak na value, no, ng ating mga investment, no. Pero tulad ng sinasabi ko nga na hindi naman ito realized na losses, no. So dahil ang SSS ay nasa business ng pangmatagalan, the long term, so nakabantay naman kami sa aming mga investments to make sure that we're able to preserve the value and even make sure that talagang when the time comes na maganda ang value, pwede natin ibenta. So ang sinasabi niyo, ma'am, itong 16 billion pesos na to ay changes in
value. Ang karamihan dito kasi real estate. Pero yung pondo mismo, kung saan nanggagaling yung mga benepisyo, yung mga pensyon, ay hindi po nagagalaw na ganyan. Yes, tama po yun. So, ano-ano po ba ang mga investment policy ng SSS? Ano na po ang mangyayari sa mga idle assets na nabanggit sa COA report? Opo, ito po ay observation ng COA at sinagot na ho namin ito at napakita namin na 70% ng mga properties na sinasabi nila na idle ay lahat po kumikita. So, hindi ho lahat naman na pagkakataon na maibebenta namin tulad ng nabanggit nga sa report ni Ms. Umali, meron tayong mga mga memorial lots no, na hindi naman lahat na ibenta at saka we've been trying every year no, to include that sa mga binibenta namin pero matumal po ang take up on those lots. Kasi yung assumption dito, siyempre, sa mga assets na ganito. At nais ko lang din ipaliwanag, Howie. Okay, ma'am. Okay, sorry. Na ito pong ating mga properties, merong mga properties that we went into them as investments. Pero yung kadalasan yung iba dyan ay acquired assets o di kaya ito ay pinambayad sa SSS. Kasi alam niyo po, yung mga tinatawag nating dasyon and pago, meron hong mga companies na hindi ho makabayad. Ang pwede nating tanggapin na pwede pambayad ay real estate. So meron kami ngayong kaya itong mga condominium units at saka may kasabay na parking lot ho ito. Ito po yung mga nabanggit sa report ng COA, no? So, every year, sinasali ho natin ito sa housing fair para yung mga members natin makatake advantage and acquire for themselves these properties. Okay, ma'am, may mga observers and critics na nagsasabi na baka yung isang problema ng SSS ay mataas masyado yung overhead. Kasama na rin dyan yung mga pasweldo, yung mga bonuses ng mga executives ng SSS. Opo. Alam niyo po ang batas ng SSS, malinaw na sinasabi kung saan namin maaring kunin ang ating operating expenses. Yes. At sang-ayon po dito sa limit that is set by the law, ang SSS po ay wala pa yatang 50% of what is allowed under the law. At in fact, compared to the previous years, ay bumababa po ang ating operating expenses despite the fact that we are adding more offices, nagdadagdag ho tayo ng mga service offices, at meron din pangangailangan for additional manpower to man these offices. Ma'am, madalas akong makatagpo ng empleyado o dating empleyado ng kumpanya na nagsasabi na nadiskubre nila na hindi pala binabayad sa SSS yung kinakaltas sa mga empleyado ng kumpanya para sa SSS, no? Sinuri na ba ito ng SSS at anong estimate yun ng halaga nitong, I guess you would consider this a uncollected revenue ng SSS? Well, the last time I look at the report, we have 917,000 employers in our list. And out of these employers, about 90,000 were reported as delinquent. No? And 33,000 of these have been referred to our legal department for legal action. At lahat naman ito, ginagawan ho natin ng paraan na makakolekta ho tayo. Oho. So, pati yung mga members din natin, hinihimok natin na kung sila po ay hindi pinagre-report ng kanilang employer o di kaya hindi na i-remit yung mga kinakaltas sa kanila, isumbong nila sa amin kasi we will take action on their behalf. Okay, ano ho yung paraan ng pagsusumbong? Kasi, yun nga, sabi nyo nga ay 90,000 o mga 10% po ng mga member companies ng SSS ay tinatawag yung delinquent. Pag sinabing delinquent, ano pong ibig sabihin nun?
Ibig sabihin ho niyan, meron hong kaming reported na cases na hindi nila nire-remit o kaya hindi sila nag-re-report ng kanilang mga employees, no? So, yun po yun. Kasi meron ho tayong inspectorate system na kung saan yung ating mga account officers ay pumupunta sa kanilang jurisdiction para tingnan kung itong mga companies na nandyan ay nag-report nga ng kanilang mga employees. Okay. Sinabi nyo na pwede magsumbong sa SSS ang mga empleyado na Opo. Yes. madiskubre nila na hindi pala binabayad sa SSS yung kinakaltas sa sweldo nila. Paano po magsumbong sa SSS? Meron ba kayong hotline? Yes. Pwede po silang sumulat, no, by email, member_relations@sss.gov.ph o di kaya maaari ho silang tumawag sa aming hotline sa 920-6446 hanggang 55. Pwede ho nilang i-request yung anonymity para kung natatakot ho sila na baka balikan sila ng kanilang employer, pwede din naman ho nila i-request sa amin kung maaari wag na lang i-reveal, no, kung sino yung mga nagreklamo. At ginagawa ho namin yan. Marami na ho kaming natulungan ng mga kumpanya, no, ang mga empleyado, no, na hindi pinag-report ng kanilang companies at nahabol ho natin ang kanilang SSS contributions. Okay, at kung malaking mababawas dito sa 90,000 na delinquent companies, malaki ang may dadagdag sa inyong pondo para din sa mga benepisyo ng mga miyembro. Well, of course, meron tayong makukolekta talaga, definitely. Kasi alam niyo po, for every month of delay ng pagbabayad ng contribution, may penalty po yan na 3%. So, matindi po, very stiff po ang penalty natin dyan. Kaya, ang advice ko po sa mga erring employers, habang maaga, kung maaari, ay mag-comply ho kayo sa batas. Dahil napakalikig po ng inyong liability, dahil bukod sa penalty, may kulong pa ho yan. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Ms. Marisu Bugante, Vice President for Public Affairs and Special Events ng SSS.